Noong nakaraang araw ay nag-reaction video tayo sa kwento nila ni Moses, ni Elijah at Enoch, yung tatlong lalaking immortal na hindi nakaranas ng kamatayan. So yung tatlong lalaking tapat talaga sa Panginoong Diyos Ama. So ito namang bibigyan natin ng reaction video natin ngayon ay ang kwento ng isang misteryosong tao sa Biblia. So ito daw ay si Melchizedek. So ano nga ba ang kwento nitong si Melchizedek? So hindi ko pa napanood yung video ito mga kapatid, at magbibigay reaction video na tayo ngayon. So itong si Melchizedek, no, malaki daw ang sa Biblia, ang kwenta niya, ang papel niya sa Biblia. So itong si Melchizedek ay pinaka-misteryosong taong na malaki daw ang gagampanan hanggang sa panahon natin ngayon. Itong video ito, hindi ko pa to na nung una pa lang to na hindi ko pa to talaga napapanood hanggang sa huli. So kung bago ka pa lang sa channel sa iyong araw mga kapatid, ay mag-subscribe ka na sa YouTube channel niya, at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para updated ka sa mga video na i-upload niya, at mag-subscribe ka na rin sa YouTube channel ko, Pinoy Mister Channel, at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para updated ka sa mga bagong reaction video na i-upload ko araw-araw. Minsan din ako sa pagsasalita, hindi ko pa talaga hindi ko talaga eksperto pa sa Tagalog, kaya magti-training pa tayo nito ng pagsasalita ng Tagalog nito. So itong si Melchizedek, hindi ko pa to nabasa sa Biblia. Mga ilan pa lang ang nabasa ko sa Biblia, yung verse ni Genesis, sa Revelation, so kay Pedro, kay Moses. Pero itong si Melchizedek parang kaya exciting ako nitong panoorin tong video nito, at bibigyan natin ng reaction tong video nito. So wag na natin patagalin pa mga kapatid, simulan na natin. Kumusta ka kaibigan? Sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan ang isa sa mga pinakamisteryosong tao sa Biblia na ang pangalan niya ay Melchizedek. Kahit na napakaikli lamang ng nasusulat patungkol sa kanya, ay talaga namang napakalaki ng papel niya, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Ang tanong ay, sino nga ba si Melchizedek? Ating itong pag-usapan mga kaibigan. Bakit nga ba napakarami ang nalilito patungkol sa identity ni Melchizedek? Ang banal na kasulatan ay napakaklaro patungkol sa subject na ito, kung paano na-identify kung sino si Melchizedek. Si Melchizedek mga kaibigan ay unang nabanggit sa Biblia sa okasyon na kung saan mga kaibigan si Abraham ay pabalik na noong nirescue niya ang kanyang pamangkin na si Lot, na kung saan si Lot ay na-capture at nagkaroon ng Battle of the Kings na tinatawag sa Biblia, na kung saan pinagtulungan ng mga hari si Abraham. Ngunit sa kabutihang palad, nanalo si Abraham at na-rescue niya ang kanyang pamangkin na si Lot. Atin itong babasahin mga kaibigan sa Genesis 14 verse 14 to 20. Pagkarinig niya sa nangyari sa kanyang pamangking si Lot, tinawag niya ang kanyang mga tauhan at nakatipon siya ng 380 mandirigma. Sinundan nila ang mga kalabang hari hanggang sa Dan. Pagdating noon, nagdalawang pangkat sila, at pagsapit ng gabi, sinalakay nila ang kaaway. Tinalo nila ang mga ito at hinabol hanggang Hoba sa hilaga ng Damasco. Nabawi nilang lahat ang masamsam na ari-arian at nailigtas si Lot, ang mga kababaihan at ang iba pa nitong mga kasamahan. Sa pagbabalik ni Abraham, pagkatapos niyang talunin si Haring Kedorlaomer at ang iba pang mga haring kasama nito, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa libis ng sabi na tinawag ding libis ng hari.
Dinalhan siya ni Melkisedek, hari ng Salem, at pari ng kataas-taasang Diyos ng tinapay at alak, at binasbasan, pagpalain ka nawa Abraham ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. Kung ating mapapansin mga kaibigan, dito nabanggit sa Biblia ang patungkol sa pagkapari. Ito ay bago na ipanganak si Jacob, na kalaunay naging Israel ang kanyang pangalan, na nag-establish mga kaibigan ng kingdom ng Israel, na kung saan dito nagsimula ang Levitical priesthood. Kung ating mapapansin mga kaibigan, sa Psalm 76 verse 2, in Salem also is his tabernacle and his dwelling place in Zion. Kung ating mapapansin mga kaibigan, si Melkisedek ay hari ng Salem. Oo mga kaibigan, hindi lamang siya pari, kundi siya rin ay isang hari ng Salem. Nang ibig sabihin ng Salem mga kaibigan ay tabernakulo. Sabi mga kaibigan ng isang Bible commentary writer na si Ellen G. White sa Patriarchs and Prophets 703, as soon as David was established on the throne of Israel, he began to seek a more appropriate location for the capital of Israel, 20 miles from Hebron, after selected as the future metropolis of the kingdom. Before Joshua had led the armies of Israel over Jordan, it had been called Salem. Near this place, Abraham had proved his loyalty to God. 800 years before the coronation of David, it had been the home of Melchizedek, the priest of the Most High God. At kung ating mapapansin mga kaibigan, dagdag pa dito, it held a central and elevated position in the country and was protected by the environment of hills. Being on the border between Benjamin and Judah, it was in close proximity to Ephraim and was easy of access to the other tribes. Mga kaibigan, si Melchizedek ay isang pari na binabanggit pa mga kaibigan dito. Melchizedek was priest of the Most High God. Kung tatanungin niyo ako, sino nga ba ang Most High God? Ito mga kaibigan ay walang iba kundi ang Diyos Ama o ang God the Father. So ibig sabihin, si Melchizedek ay pari ng God the Father. Si Melchizedek mga kaibigan ay pari sa langit, sa ilalim ng God the Father. Hindi siya isang earthly priesthood na katulad ni Aaron, na kapatid ni Moses. Si Jesus Christ mga kaibigan ay hindi ginawa ang kanyang pagiging high priest pagkatapos mga kaibigan sa order ni Aaron. But si Jesus mga kaibigan ay high priest pagkatapos ng heavenly order na walang iba kundi si Melchizedek. Psalms 110 verse 4, the Lord has sworn and will not repent, change his mind. Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. Kung ating mapapansin mga kaibigan, meron na tayong clue kung sino nga ba si Melchizedek. Ang verse na ito mga kaibigan ay makikita natin na ito ay ina-apply patungkol kay Jesus Christ na na-quote mga kaibigan sa libro ng Hebreo na tinuturo ang pagiging heavenly high priest ng ating Panginoong Jesus. Kaya naman mga kaibigan binabanggit sa Hebrews 5 verse 5 to 20, so also Christ glorified not himself to be made an high priest, but he that said unto him, Thou art my son, today have I begotten thee. As he has also in another place in the Psalms, Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him, called of God, and high priest after the order of Melchizedek. Oo mga kaibigan, si Jesus Christ ang punong pari. Siya rin mga kaibigan ay galing sa order ni Melchizedek. Hebrews 6 verse 18 to 20, to lay hold upon the hope set before us, which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters into that within the veil, whiter the forerunner is for us entered, even Jesus made an high priest forever after the order of Melchizedek. Si Jesus Christ mga kaibigan ang naging forerunner natin, ang ating punong pari. Siya mga kaibigan ang dahilan kung bakit napapatawad ang ating mga kasalanan. Siya mga kaibigan ay galing
sa order ni Melchizedek. Ang sumunod na referensya mga kaibigan ay galing sa libro ng Hebreo chapter 7. Kung ating babasahin ito mga kaibigan, binabanggit niya dito ang mga special attributes sa Hebreo 7 verse 1 to 22. Atin itong basahin mga kaibigan. Ang Melchizedek na ito ay hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melchizedek at siya ay binasbasan ito. Ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng nasamsam niya mula sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalang Melchizedek ay hari ng katwiran at dahil siya ay hari din ng Salem, ibig sabihin siya ay hari ng kapayapaan. Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o saan kang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya'y pari magpakailanman. Tingnan ninyo kung gaano kadakila si Melchizedek. Ipinagkaloob sa kanya ni Abraham na ating ninuno ang ikasampung bahagi ng nasamsam niya mula sa labanan. Ayon sa kautusan, ang mga pari mula sa angkan ng Levi ay inutusang kumuha ng mga ikapu mula sa mga Israelita na kanilang mga kapatid. Kahit ang mga ito ay mula rin kay Abraham, si Melchizedek ay hindi kabilang sa lipi ni Levi. Ngunit tumanggap siya ng ikasampung bahagi mula kay Abraham at pinagpala niya ang taong ito na pinangakuan ng Diyos. Hindi may pagkakaila na ang nagbibigay ng basbas ay mas dakila kaysa kanyang binabasbasan. Ang mga Levita na tumatanggap ng ikasampung bahagi ay may kamatayan, ngunit buhay si Melchizedek ayon sa kasulatan. Kaya't masasabi na rin na maging si Levi na tumatanggap ng ikasampung bahagi ay nagbigay rin ng ikasampung bahagi sa pamamagitan ni Abraham, sapagkat masasabing si Levi ay nasa katawan pa ng kanyang ninunong si Abraham nang ito'y salubungin ni Melchizedek. Batay sa pagkapari ng Levita, ang kautusan ay binigay sa mga Israelita kung ang pagkapari ng Levita ay walang kapintasan. Hindi na sana kinakailangan pa ang ibang pagkapari na ayon sa pagkapari ni Melchizedek at hindi ayon sa pagkapari ni Aaron. Nang baguhin ang pagkapari, kinailangan ding baguhin ang kautusan. Ang ating Panginoon, ang paring tinutukoy dito, ay kabilang sa ibang lipi, kung saan ay walang isa man na naglingkod bilang pari. Alam ng lahat na ang ating Panginoon ay mula sa lipi ni Juda at tungkol sa lipi ito ay walang sinabi si Moises tungkol sa mga pari. Ang bagay na ito ay lalo pang naging maliwanag nang magkaroon ng ibang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Naging pari siya dahil sa kapangyarihan ng Diyos na kailan may hindi matatapos at hindi dahil sa lahat pinagmulan na itinakda ng kautusan, sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kaya nga inalis ang naunang alituntunin dahil sa ito'y mahina at walang bisa, sapagkat walang sino mang naging ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin ngayon, sapagkat sa pamamagitan nito'y nakakalapit na tayo sa Diyos. Ang Diyos ay hindi nanunumpa nang gawin niyang pari ang iba, ngunit pinumpa siya nang gawin niyang pari si Jesus. Ayon sa sinabi niya, ang Panginoon ay sumumpa at hindi siya magpabago ng isip. Ikaw ay pari magpakailanman. Dahil sa pagkakaibang ito, si Jesus ang siyang katiyakan ng mas mabuting tipan. Bukod dito, kailangan noon ang maraming pari dahil namamatay sila at hindi nakakapagtuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman, kahit walang katapusan ang kanyang pagkapari. Dahil dito, lubusan niyang maliligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Sa makatuwid, si Jesus ang pinakapunong pari na kinakailangan natin. Siya'y banal, walang kasalanan ni kapintasan man. Inihiwalay sa makasalanan at itinaas sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao.
Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y pang magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. Ang kautusan ay nagtalaga ng mga punong pari na may mga kahinaan. Ngunit ang pangako ng Diyos na may panunumpa na dumating pagkatapos ng kautusan ay humirang sa anak na walang kapintasan magpakailanman. Purihin ang Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. So itong si Melchizedek, high priest niya o sa sa high priest siya ang pinaka punong pare, pero ang na pinunong pare talaga natin ng ating Panginoong Hesus. Kasi itong si Melchizedek lang to tao lang din ito, hindi din ito perpekto. Kaya ang ating Panginoong Hesus talaga ay napaka perpekto, napaka makapangyarihan, na mapagmahal. So mapagmahal sa tao, tinubos niya yung ating mga kasalanan. So maganda din ang ang kwento ni Melchizedek. Isa pala siyang high priest, pinakataas-taasan na pare. Nasa pa rin siya ng Diyos Ama sa langit. Bilang kanang kamay siya ng Diyos Ama eh. Pero nawag siyang high priest, pero ang pinaka high priest talaga, pinuno talaga ng pare sa mga high priest ay ang ating Panginoong Hesus, kasi wala siyang kasalanan eh. Pero itong si Melchizedek, hindi talaga natin ito masasabing walang kasalanan, kasi tao lang din naman siya nito, at hindi siya Diyos, katulad ng Diyos Ama at Panginoong Hesus. Okay, so sana nag-enjoy kayo sa sa kwento ng Melchizedek. So kahit ako na din ko sa panonood sa kwento ni Melchizedek, na inganyo din ko, kasi nag-enjoy din ako. Kasi hindi ko pa to nabasa sa Biblia eh. So nagbabasa ako ng Biblia, pero pero kunti-kunti lang. Hindi naman talaga ako masyadong bihasa talaga sa Biblia, kaya minsan dito na lang ako sa internet nagbabasa dito sa about Bible history. So, pero nagbabasa talaga ako sa Book of Revelation talaga. So, minsan yung iba na nalimutan ko na, pero binabalik-balik talaga. Kaya importante, paalala ko sa inyo mga kapatid, importante talaga na maging bihasa tayo sa pagbasa ng Bible. Kasi itong si sa yung araw napakabihasa nito pala sa Bible eh. Napaka meron pa siyang marami talagang siyang alam na mga tauhan dito sa Biblia, marami siyang alam na verse. So tama lang hindi natin alam kung anong reliyon itong si Sayong Araw, pero believe ako sa kanya kasi napaka-eksperto niya sa Biblia eh. Kaya mas maganda talaga na i-focus natin ang ating sarili sa pagmamahal sa Diyos, sa tulad nito, pag bibigay natin ng reaction video, na bibigyan natin mga reaction about puro mga Bible history. Ito maganda ito para marami tayong dagdag kaalaman. So hindi tayo dapat walain na natin yung mga bisyo. Dapat focus lang talaga tayo sa Biblia. So ngayon ko na malaman na dapat talaga ako pang magsaliksik ng todo, basahin ng mga hindi ko pa alam diyan sa Bible, para malaman natin para ang hindi ko alam na mga verse sa Bible, ang mga tauhan diyan, maalam ko pa at mag-research dito sa internet. Okay, so yan lang po ang ating reaction video ngayon mga kapatid. So bukas na naman. So araw-araw tayong mag-reaction video dito. So,
para maging mag-grow up ang ating YouTube channel at sana maawa kayo at mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, PMC Pinoy Master Channel. So ako si Dexter Braganza. So sa susunod nating bagong reaction video mga kapatid, mag-iingat po kayo palagi. Peace out.